At ang title po ng ating pong pag-uusapan is The Beauty of Christ's Redemption. Pag naririnig niyo po yung salitang redemption, ano po yung una pumapasok sa isipan niyo? Huwag niyo na lang po akong sagutin ng malakas, sa inyong isipan na lang po. Pag narinig po natin yung word na redemption, ang maaring naiisip po natin is the blood of Christ. Maaari pong the cross of Calvary. Maaari pong yung ginawa ng Diyos doon sa krus ng Kalbaryo. Dito po sa next slide po natin, may mga images po dyan. Kung kilala niyo po, mahilig po ako sa mga, mga larawan. Ayan. Ano pong mapapansin niyo sa larawan po natin? Old, and then? Treasure chest. Nakita po natin, from this condition, nagawa pong i-restore na parang bago lamang po. Hindi po yan pasira paayos po yan, okay? Ganon din po sa may treasure chest or trunk. Dati po siyang ganyan, pinaglumaan na ng panahon, pero naayos pa rin po. Ayan po yung complete restoration ng isang dream car nang nakita ko po sa online. Ganon din po ito ay restoration of his great-grandfather's chest or trunk. Marami pong naglipanan ngayon sa YouTube kung kayo po ay pamilyar sa mga nire-restore yung mga bagay-bagay. Sa Facebook po may ganyan din eh. Kunyari po yung old clock, old knife, old axe, tapos po nire-restore. Nakakita na po ba kayo na gano'n sa Facebook or sa YouTube? Alam niyo po minsan nakakaubos po ng oras yun eh. Kasi mahilig po akong manood ng mga gano'n. Kasi hindi ko magawang hindi panoorin dahil nakaka-satisfy po. Kumbaga, satisfying po na mapanood yun. And I find it interesting mga kapatid na itong mga nagre-restore na mga gamit na ito, yung mga nagre-restore po nito, binibili po nila yung mga old or antique, mga antigong bagay na papasira na. Binili po nila, at alam niyo po yung gagawin po nila? I-restore po nila. Sabi ko, oo nga no. Parang katulad sa ating Panginoon. Kung titignan po natin, we are beyond repair. We are old. Hindi ko naman po sinasabing matanda na sa age. We are old, di ba? Sometimes, or oftentimes, we are damaged. We are broken people. Amen po ba? Yung di po nag-amen, nagsisinungaling po yan. Aminin man po natin o hindi, we are broken people. At katulad po, nung napanood ko po sa Facebook or sa YouTube, kung paanong binili niya yung damaged, broken, sira-sira, madumi, makalawang na bagay, binili din tayo ng Panginoon. Amen? Hindi ka lang niya binili, ni-restore ka pa niya. Kaya sabi ko, ang ganda po naisip ko lang po habang pinapanood ko, ang gandang maging illustration to. Nakatulad ng mga nagre-restore, ganun din po yung ginawa ng Panginoon. Yung dating, sa picture, tingnan po natin, sira-sira, hindi lamang niya po binalik, pinaganda pa, parang brand new car. Yung sa restoration po na ito, imagine niyo po kung gaano kagaling yung ating Diyos. Mas magaling po sa mga nagre-restore dito. I want us to realize, mga kapatid, that God redeemed us. Binili niya po tayo, tinubos niya po tayo, and not just redeem. And that's the topic for this morning. The beauty of Christ's redemption. The redemption of our Lord and Savior, Jesus Christ. Sabi po ng isang Australian scholar, ang pangalan niya po ay si Leon Morris, pag narinig po natin yung word na redemption, ang pumapasok po kagad sa isip natin ay religious term. Pumapasok po sa atin kagad yung cross, si Jesus, yung blood ng ating Panginoon. But in their time, in their context, pag sinabi po yung word na redemption, ang Greek word niya po ay apolutrosis. The verb form of the word simply means to lose. Para lang po yung yung word po na yung ginagamit kapag ka nagpapalit ka ng damit,
kapag nagtatanggal ka ng tali ng kabayo. Ayun po yung meaning niyan. And redeem in their context refers to the loosening of human being who found themselves in some form of captivity to another. One of the great desires of the ancient world was to be redeemed. Kaya po popular yung word na redemption during that time at nauunawaan po nila. Because may nangyayari pong pagkaalipin sa kanilang panahon. Madalas po tayo, hindi po natin kagad maintindihan, ano ba yung redemption? Ano ba yung pagkalaya sa pagkabilanggo? Kasi hindi po natin per se o literal na naranasang maging alipin. Tama po? Pero during their time, alam na alam po nila. Pag sinabing, palalayain mo ko, alam po nila yun. Pero sa atin po mga kapatid, parang ganun na lamang kagaan yung salitang redemption. Kaya nais ko pong ipaunawa sa bawat isa that the word redemption ay napaka-bigat po. Because one of their great desire is to be redeemed. Saan pong mga bagay, mga kapatid? To be loosened from slavery, from oppressive government, from some kind of payment, someone paying the price of redemption, but loosening came with a cost. Alam niyo po ba, na sa Roman Empire, marami pong naging alipin. Sa tingin niyo po ba, mahulaan niyo kung gano'ng karami po yung naging alipin during that time? Bigyan niyo po ako ng guess. 100? 1,000? Millions? Sa tingin niyo po, mga kapatid, ito tinatanong ko po kayo ngayon, ha? Millions, gano'n po karami sa tingin niyo po? 50? 50 million, malapit na po, 60 million. Imagine niyo po, 60 million slave during that time. Kung sa atin yung idea po ng slavery or pag-aalipin ay very taboo or pinagbabawal, but sa kanila, it is legal. Legal po sa kanila magkaroon ng alipin. At pwede po nilang ibenta yung alipin po nila kung kailan po nila gusto. Pwede nilang saktan. Kahit anong gawin nila, pwede. Kasi nga alipin po nila. Kaya imagine niyo po, kung gaano kasaya yung mga tao during that time nang marinig nila na may magre-redeem sa kanila. Imagine niyo po yun. So, in their mind, it is a glorious thing to be redeemed. In their mind, it is a glorious thing na mapalaya mula sa pagkaalipin. During the ancient Rome, alam niyo po yung slavery sa kanila, may marka ka. Yung sa next slide, makikita natin. May marka. Yung mga alipin. Meron po silang parang, sa atin ngayon, mga dog tag. Bilog po yan, mga ganito kalaki. Mga ganyan kalaki. And then, hindi po yung basa-basa natatanggal. Bakal po yan, tapos may nakatali pong bakal sa kanila dito. So, hindi po nila kayang tanggalin yun. Kapag tumakas po sila, sabi po dyan, may nakalagay dyan sa mismong pinakatag nila, human tag nila. Yung nakalagay na yan, translated sa English, hold me, lest I flee, and return me to my master Viventus on the estate of Callistus. Hindi ka talaga makakatakas. Alam nila na pag alipin ka, may human tag ka, at alam din nila kung kanino ibabalik. Return to sender. Alam po nila kung kanino ibabalik. Yung alipin. Ganyan po yung slavery during that time. You are a property. And just a property. Paano po ba nagiging alipin during that time? Ayan po ang magandang tanong. Maaring ikaw ay children or child born into slavery. Yung nanay o tatay mo ay alipin, nung pinanganak ka, alipin ka na rin. People captured in a war, kapag ka mga prisoners of war. O kaya naman po individuals na binenta
O meron po ito nakakagulat. Binenta po nila yung sarili nila para maging alipin. At yung mga sanggol na inabandona pagkasilang. Yung mga less common po na paraan para maging slave during that time, kapag ka binenta sila ng kanilang mga magulang. Parang sa atin, pag maririnig po natin to, anong nasa isip nila? Diba po? But today, in their days, common po yung ganitong practice. O kaya naman po, pagka sabi po dito, marami kang utang. Pwede kang maging alipin. People who were victims of kidnapping and piracy. At iba-iba po yung presyo niyan. Kapag ka sa slave market, may slave market po kasi sila eh. Nandyan po yung mga slave, iba-iba po yung presyo niyan. Kasi may mga indication niyan, yung sex, yung age. Pagka medyo bata pa, mahal-mahal pa yan. Kasi yung kaya pa nung katawan niya sa labor or sa work. And yung skill. Imagine niyo po, binibenta. And under the Roman law, nasa law po nila ito legal po ito during their time. Yung mga alipin daw po, they have no personal rights. Wala po silang karapatan. And were regarded as the property of their masters. They could be bought, sold, and mistreated at will, and were unable to own property, enter a contract, or legally marry. Ni magpakasal, hindi po pwede. Pag ikaw ay isang alipin. Kaya po, dito sa next slide makikita natin that one of the deepest longing of the human heart is to be loosened. Embedded po sa puso natin, makalaya. To be set free. At yan po yung great desire of the ancient world, to be set free. Kaya ngayon maunawaan mo na, di ba po, kung gaano kabigat yung pagnanais nila na makalaya sa pagkaalipin. Literal po na pagkaalipin po yun Remember the story of Hosea and Gomer? Remember that? Yung preaching po natin last month, November. Kung paano binili muli ni Hosea si Gomer. Ngayon, mas mabigat po yung word na alipin. Kaya grabe po yung pasasalamat nung iba't ibang churches during that time, nung sinabi ni Paul that you have been redeemed. Amen? Kaya wag po nating nilalang yung word na redemption. Sino po yung source ng redemption, mga kapatid? Sabi po sa verse natin. Sino po? Si Jesus. The source of redemption. Tinubos tayo ni Kristo. Saan po tayo tinubos? Sa pagkaalipin. Tama po? Saan po tayo naging alipin? Sa kasalanan. From the shackles of sin. Alam niyo po ang mission ng ating Panginoon. Sabi po sa Luke 4, He has come to set the oppressed free. Oppressed spiritually. In John 8, all who sins are slaves to sin, but whom the Son sets free is free indeed. And in John 1, John the Baptist, seeing Jesus, declares, the Lamb of God who takes away the sins of the world. Jesus is the source of our redemption. Even Paul, Apostle Paul attests to this. Ano pong sabi niya? Naunawaan niya yung word na redemption? Christ Jesus came into the world to save sinners, of whom I am the worst. Ina-identify niya po yung sarili niya na pinakamasamang tao. Pinakamabigat yung kasalanan. Because ganun niya nakita yung lalim ng redemption, ng pag-ibig ng ating Panginoon. Maybe the answer to our problems, mga kapatid, isn't a bigger home or a different job or a more fulfilling relationship. Maybe the answer to our problem is dealing with the human heart.
Alam niyo po, maaaring hindi ang problema po natin ay magkaroon ng magandang bahay. Paano tayo magkakaroon ng magandang trabaho, ng maraming kayamanan. But the real problem is the human heart. That's the real problem. Because it is wicked. Alam niyo po, during 1800s, sa Amerika, rampant po yung slavery. Legal po yung slavery. But, nung dumating po si President Abraham Lincoln, nag-sign po siya ng tinatawag po na Emancipation Proclamation. Ayan po nasa harapan niyo. Noong September 22, 1862. At ano po sinasabi? O basahin ko po That on the first day of January, in the year of our Lord 1863, imagine, listen to this. All persons held as slaves within any state or designated part of a state, the people whereof shall then be in rebellion against the United States, shall be then, thenceforward, and forever free. Imagine niyo po nung marinig ng mga Amerikano yan na alipin. Tuwang-tuwa po yung mga yan. And the executive government of the United States, including the military and naval authority thereof, will recognize and maintain the freedom of such persons, and will do not act to repress such person or any of them. Imagine niyo po, siguro marami po silang yung ito pong copy ng proclamation ay pinakalat po nila. At imagine niyo po, nung mabasa nung isang alipin yan, mabasa niya na, thenceforward and forever free. Ano sa tingin niyo po yung mararamdaman nun? Ano po sa tingin natin yung mararamdaman ng taong yun? Na alipin? Overwhelmed. Pero, hindi niya po malalaman na pinalaya na siya hanggat hindi niya po nakikita itong proclamation na ito. Tama? At hanggat hindi niya po tinatanggap sa sarili niya na pinalaya na po siya. Hello? Hanggat hindi po dumarating sa kanya yung balita na pinalaya na siya, at hanggat hindi niya tinatanggap sa sarili niya na hindi na siya alipin, mananatili po siyang alipin sa kanyang isipan. Nagets niyo po yung gusto kong sabihin. Christ has set us free from power of sin. But until we recognize that fact, that truth, and live like it, hindi po natin mararanasan yung freedom ng Panginoon. Kailangan mong mamuhay sa kalayaan ng Panginoon. Kapatid, baka namumuhay pa rin po tayo sa pagkaalipin. Ano po yung nagpapaalipin sa atin? Kayo lang po yung makakasagot sa inyong mga puso. Alam niyo po, God's grace is abundant. God will show the immeasurable riches of His grace in kindness toward us in Christ. Maaari po, mga kapatid, meron pa rin po ditong namumuhay sa guilt. Don't live. Huwag kang mamuhay sa guilt. Live in the grace of God. Baka marami pa rin po nagsabi dito na ang dami kong kasalanan. Ang dami kong nagawang mali sa Panginoon. But God's grace is abundant. The means of His redemption. Ano po yung paraan ng redemption ng Panginoon? Kung sa Amerika, ang paraan po ng redemption ay yung pag-sign ng proclamation ni Abraham Lincoln. Sa atin po, ang paraan na ginawa ng Panginoon ay ang dugong itinigis sa krus ng Kalbaryo. There's nothing magical doon sa literal blood ng ating Panginoon. There's nothing magical. Hindi siya magic potion na kapag nawisigan ka, gagaling ka. That's not the point. The point is Christ died for you and me in order for us to have redemption.
Through His blood. Through His shed blood. That is what redeems us. It loses us from our captivity to sin. Ang pinambayad po ay yung banal na dugo ng ating Panginoon, which is priceless. Imagine niyo po, yung mga slave na nandyan, bibilin po sila ng isang tao, sasabihin sa kanila, binili ko na kayo. Pero hindi ko kayo gagawing alipin. Malaya na kayo. Kasi during that time, pag binili ka, ibig sabihin, alipin ka ulit ng isa eh. Pero, paano kaya pag sinabi ng taong bumili dun sa alipin, binili ko kayo, pero hindi ko kayo gagawing alipin. Gagawin ko kayong anak ko. Amen? Sarap po nun. It loosens us from all that held humanity captive, from the curse of the law, the compulsion of sin. Ngayon, kaya mo nang i-resist yung kasalanan. Hello? Kaya mo nang i-resist. Kasi may banal na espiritu ka na. May conviction na sa puso mo. From the powers of spiritual forces at work in the world. Ito po, isa pa po. There's nothing na pwede pong tumalo sa banal na espiritu na nasa iyo kaysa sa mga gawa ng evil spirit sa mundo. From lies that have ensnared the human heart and mind, from the finality of death, and therefore the fear of death. Ang dami po. Siguro po, yung shackles na yun, ang dami rin eh. Ang dami pong posas nun eh. Ang dami pong tanikala. Isa-isa pong tinanggal ng ating Panginoon. Lahat ng tanikala lang yun. Point to ponder mga kapatid. The blood of Jesus was shed on the cross as the sacrificial lamb of God paid the price so that you and I can be loosened, can be redeemed. Alam niyo po, yung word na blood, yung blood po, mahalaga po yan. In the Old Testament, ang significance po ng blood, meron pong tinatawag sa Old Testament na Day of Atonement. Ayun yung pinakamahalagang araw sa buong Israel. Parang sa atin, ang isa sa mga pinakamahalagang araw yung Pasko eh. Tama po. O kaya yung iba, yung New Year, yung iba, yung Holy Week. Pero sa kanila, ang pinakamahalagang araw, Day of Atonement. Why? That is the time na mag-aalay po yung high priest ng isang spotless lamb para sa kasalanan ng buong Israel. Actually, dalawa po yun eh. Yung isa yung pinapatay, yung isa naman yung pinapakawalan sa ilang. Ano pong gusto ko pong sabihin? Mga kapatid, dati po, in the Old Testament, paulit-ulit po nilang ginagawa yun. Because it is never enough. The blood of a spotless lamb is never enough to atone the sins of not just the Israelite, kundi ng buong mundo, ng lahat ng tao. And in Mark chapter 10:45, for even the Son of Man did not come to be served, but to serve and to give His life as a ransom for many. What the Old Testament sacrifice cannot do, Christ did on the cross. Ganun po ka-precious yung blood ng ating Panginoon. That He can wipe all sins yesterday, today, and forever. Ano po yung result, mga kapatid? The result of redemption at pinatawad ang ating mga kasalanan. You now belong to God. Pwede bang sabihin mo sa katabi mo, you now belong to God. Always remember that. Madalas po, tayo, pag dumadaan sa pagsubok, nagkakaroon po tayo ng self-pity eh. Tama? Tama po? Bakit sa akin nangyayari to? Bakit hindi na lang dun sa sa kong kapitbahay? Tumawa kayo, parang ganun yung ano nyo ganun yung prayer nyo.
Ang daming ngumiti Minsan, naisip po natin, ano ba talagang purpose ko? Bakit ba ako nandito? Pero tatandaan po natin, mga kapatid, the moment you accepted Christ, you now belong to Him. Hindi bilang alipin, kundi bilang anak. Sabi po ng Ephesians, you are adopted sons and daughters of God. Alam niyo po, may isa pong artist. Ang pangalan niya po ay si Paul Gustave Doré. Yan na ba yung image niya? Yan. Ito po yung mga niya, yung mga arts niya. Mga drawings niya. Isa po siyang printmaker, illustrator, painter, comic artist, caricaturist, and sculptor. Ang dami niya pong ginagawa. Multi-talented. And he is an artist, to sum it up. He is best known for his prolific output of wood engravings at napakagaling niyang sculptor. Nung nagta-travel po siya sa Europe, nakarating po siya sa isang border, syempre. Hanapin po yung, ano pong hinahanap? Passport. Wala po yung passport niya. Wala yung passport ko. Pero ito pong si Paul Gustave Doré ay kilala during his time, in the 1800s. Pero, wala po yung passport niya. Sabi nung nasa border, sabi niya po kasi siya daw si Paul Gustave Doré. Tinignan pong ganun. Ikaw ba talaga? Kasi alam nung nasa border Hindi ko lang nadala yung pinaparaphrase ko lang po Baka na nyo, ganun talaga yung sinabi. Hindi ko lang nadala yung passport ko Sabi nung border patrol, sige nga kung ikaw talaga si Paul, i-drawing mo nga yung nakikita mo sa paligid. Ito namang si Paul, syempre, go din. Kasi gusto niya pong makaalis na Dinrawing niya po, in a matter of minutes, na-drawing niya po yung bukirin po sa paligid ng border. At hindi po magawang hindi humanga ng mga border patrol. At alam niyo pong sabi, ikaw nga, si Paul. Kasi pinakita niya kung gaano siya kagaling. Yung identity ni Paul was affirmed through his work. And many people in our world find their identity through their work or accomplishments. But as a Christian, mga kapatid, our identity is not in what we do, but in who we belong to. Kung nakanino tayo. We are children of God, heir to His kingdom. Apart from God, mga kapatid, we have no identity. Hello? Kung si Paul, he is identified by his works, by his arts, mga kapatid, tayo po, we are identified in Christ and in Christ alone. Nothing more, nothing less. Not even your wife, your husband, yung magulang mo, o kung sino man yung ka-relationship mo, hindi siya yung mag-identify sa kung sino ka, kundi ang ating Panginoong Hesus lamang. Kaya, wag mong hanapin, sabi nga nila, hanapin ko lang yung sarili ko, baka mahanap ko. Hindi niyo po mahanap yan, maliligaw lang po kayo. We are identified in Christ. Yung sinasabi na, may kulang kasi sa akin Baka sa iba kong makikita yung kulang na yun. Hindi, ako na po magsabi, hindi niyo po makikita. There's no such thing that can fill the void in our hearts, kundi ang ating Panginoong Hesus lang. You now belong to God. Lagi po nating isipin yan, that we are now belong to God. When we confess Jesus is Lord,
Yung word na Jesus is Lord. Romans 10:9 to 10. We come into a new kingdom. From the kingdom of darkness to the kingdom of light. We now have a new family. Mga kapatid, may bago ka ng pamilya. May bago ka ng inheritance. May mamanahin ka. And a new destiny. A new plan. So that we can live in the glorious freedom of the children of God, we are richer than we think. Yung inaakala po nating yaman ng mundo, hindi po kayang tumbasan ng yaman ng Panginoon. What Jesus redeems by His blood, He now owns. I am His, you are His. He offers us forgiveness. Pag sinabi pong forgiveness, sa atin po ang word na forgiveness, kaya ko siyang patawarin, pero ayoko na siyang makita. Tama po? But sa ating Panginoon, yung forgiveness, restoration of relationship. Gaano po kahirap yon? In human perspective, papatawarin ko na, magkakaroon pa ng bagong relasyon sa Kanya. Ayoko na, parang maglang yan na nasira kahit ibalik mo, hindi na. Laging ganyan yung mga ano natin eh, mga... But the real forgiveness, alam ko po mahirap mga kapatid. Sobrang hirap po. But the real forgiveness na sinasabi ng Bible is the forgiveness that God gave to us. And that is the restoration of relationship. Alam niyo po, may tatlong word akong gustong ipaunawa sa ating lahat. Sin, transgression, and iniquity. Ito po yung condition natin. That is the human condition. Sin, transgression, iniquity. Sin. Ano po yung sin? Yung sin po, it refers to missing the mark. Like an archer, we all sin and miss the target. Parang ano lang din po yan eh, darts. Nung tumira po ako ng darts, kala ko po sakto eh. Naalala ni Tito Marlon eh. Nakaganyan pa eh. Doon po sa, hindi man lang tumama sa bilog, mga kapatid. Hindi man lang tumama sa dartboard. Parang ganun po yung yung sarili po natin. We aim to be holy. May kana, di ba? Gusto kong bumait pero hindi ko magawa. Parang nagda-darts ka po or archery na gusto mong tamaan yung gitna pero hindi mo magawa. Ganun po yung analogy or yung picture ng kasalanan. Ano naman po yung transgression? Transgression means to cross the line. We come to a fence with a sign that says no trespassing, but we go where we shouldn't anyhow. Lalo na po tayo mga Pinoy. Alam mo na center aisle yan eh. Doon ka pa talaga tumawid. Meron pa nga nakalagay, di ba? Keep off the grass. Di ba? Sa mga magagandang hardin, keep off the grass. O yung sarap lumapak dito. Mga Pinoy talaga eh. Diba? Alam niyo po, kapag yung may ganong condition yung human heart eh, na kapag nakita mong bawal, parang sarap gawin to eh. May bumubulog. Oo. Di ba po? May ganon eh. Ay, bawal umihi dito. Doon pa talaga iihi. Meron naman po, bawal magtapon ng basura dito, pero nandun yung mga basura. Pinoy po yan ha, Pinoy. Pero, that is the state of the human heart. Parang mas gusto natin gawin yung bawal. At yun po yung pangatlo ko, yung iniquity. Iniquity is the thing in us that makes us miss the mark and cross the line. It is embedded, it is innate in our fleshly desire, in our sinful nature. How twisted, how perverted, mga kapatid, that we want to cross these lines. Innate sa sinful nature natin, mga kapatid, na kapag ka masama, bawal, try ko, isang beses lang naman eh. Di ba po? Parang, wala namang mawawala eh. Isang beses lang naman. Ayun po yun.
sin, transgression, and iniquity. Application, mga kapatid. Sabihin mo sa tabi mo, application na. Baka may nagsabi po dyan, New Year, New Me. New Year, New Me. By His blood, He erases our sin. By His blood. He wipes it clean. As white as snow. By His blood, He forgives our transgressions. Nagkamali ka, you step over the line, nagkasala ka, you miss the mark, He forgave it. At hindi lang po yung katulad ng human forgiveness, na forgive, and then, forget mo yung tao, hindi po ganun. He offers relationship, restoration, renewal, and He offers eternal life. That's the ultimate goal of forgiveness. That's the ultimate example of forgiveness. And by His blood, we can be brought back into relationship with Him and His Father. At ano po yung iwanan ko sa inyo, mga kapatid? The beauty of His redemption. Isa lang po. Sa lahat ng sinabi ko po kanina, isa lang po. Appreciate. Alam niyo po yung word na appreciate? Appreciate. Appreciate the richness of His grace. Ganoon kasagana ang kanyang kagandahang loob. Ayan po yung sabi ni Paul, ganoon kasagana ang kanyang kagandahang loob. The reflection of the grace of God is seen through the work of Jesus Christ. Imagine this, si Paul, sinusulat niya po yung Ephesians book, yung epistle to the Ephesians sa kanyang prison cell. Imagine niyo po ito Ito, para sa ating pagtatapos. He is writing the letter to the Ephesians in his prison cell. Tapos ang mga nakalagay po doon, you are free. Imagine niyo po yung analogy You are free. You have the richness of His grace. You are now redeemed. You have all the spiritual blessings. Si Paul po, nasa prison cell. Imagine niyo po yung perspective ni Paul. Sinabi niya po yan sa mga taga-Ephesus. Kaya nung mabasa po nila, ordinary men and women, Jews and Gentiles, nabasa po nila yon at na-imagine po nila yung pinagdaraanan ni Paul. And they know each and every one of them has their own stories of struggles and challenges. Grabing encouragement po sa kanila yan. That even in the midst of our struggles, of our own stories of challenges, Christ redeemed us. Your situation, your condition doesn't define you, mga kapatid. He reminds you and me of the glorious riches of what God has done through Christ in our lives. So, the next time na daraan ka sa pagsubok, the next time na daraan ka sa struggles and challenges, always remember na hindi yan kayang pantayan. Hindi niya kayang pantayan yung glorious riches of what God has done through Jesus Christ in our lives. Amen po ba? Amen. Kaya hindi po siya nagkulang. Tama po? Parang pag kinakanta po natin hindi nagkulang, parang kulang Ang ganda po nung bridge po nun, di ba? Panginoon, dakila kat tapat sa buhay ko. Alalahanin mo yung katapatan niya. Ako'y inibig mo kahit ako ay, ganito. Doon pa lang po, mga kapatid, maiiyak ka na Walang katapusan ang pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso mo.
Ayan po ang dahilan kung bakit po yun yung worship po natin. Because I want us to appreciate yung lalim po ng pagmamahal ng ating Panginoon. Sabi po ng Epeso din po yung lagi ko pong binabanggit pagka ako po yung nagpe-prayer and benediction, kung gaano kalawak, kalalim, kahaba, kataas ang pag-ibig ng ating Panginoong Hesus. Hindi mo kayang sukat.